Malalaglag na. Sa isang sigaw ng gulat, biglang naghiwa-hiwalay ang tao. Ikaw na lamang ang nanatiling nakatayo sa iyong pwesto, panulat ang mga labi. Tumingala ka na may takot sa iyong mga mata at nag-extend ng kamay. Bang! Ang maliit na batang babae ay sumigaw habang nahulog. Sa isang iglap, ang iyong mahinhin na katawan ay tumama sa lupa. Agad kang nawala ng malay. Binabati kita, Mayari. Ikaw ang napiling tao ng sistemang mayayaman at matalas na dila. Nagsisimula ang sistema. Matagumpay ang pagkakatali. Sistema ng makamandag na ahas. Ito ba ang gantimpala ng langit para sa aking kabayanihan? Tama. Bumababa na ang mga tao na may tapang na magsalita ng katotohanan. Kaya kailangan ka na gamitin ang matalas na dila upang iligtas ang sangkatauhan. Kaya pala ang dila na ito ay hindi ang ahas na yon. Basta't makakakuha ng tiyak na mga puntos ng matalas na dila ang Mayari. Ang sistemang ito ay maaring magdala sa iyo sa mga estado ng tagumpay at pabilisin ka. Isasama ang Mayari, hehehe. Bakit mo ako pinipilit na maging may matalas na dila? Maaari bang palitan ito ng ibang gawain? Kahit na ako'y matalas ang dila. Pero ang palaging pakikipagaway ay madaling makakuha ng saktan, okay ba? Hindi pwede. Kasi ako ay isang Diyos na may masakit na dila na sistema. Interesado lamang sa mga toxic na bibig. Para itong nagfuel ng kotse pero hindi naglalagay ng ihi. Pareho lang ang dahilan kung bakit hindi kumakain ng dumi ang host. Grabe, talaga namang may masamang epekto itong sistema. Sige na, paano mo ako napili? Ang sistemang ito ay parang isang batang teenager na may chunibyo. Kumanta ito gamit ang isang napakabonggang tono. Nakumpirma sa tingin. Nakakasalubong ko ang taong kailangan kong sitahin. Ikaw ay nainis ng labis. Nagising ka na sa wakas. Isang nakakaakit at kaaya-ayang tinig ang dumating. Napuno ng pag-aalala at saya. Masiglang mong binuksan ang iyong mata. Sa iyong harapan ay isang magandang dalaga na may maputing balat at mahahabang binti. Parang pamilyar ang magandang babaeng ito. Parang nakita ko na siya sa ibang lugar. Pinagmamasdan niyong dalawa ang isa't isa. Siya rin ay nakakunot ang noo, parang ramdam din niya. Yumuko siya, ang kanyang mga mata ay namumula. Nagpapasalamat sa iyo dahil niligtas mo ang kanyang anak na babae. Alam mo na, nang mangyari ang insidente, bumaba ang yaya para mamili ng gulay. Ang dalagang ito ay naliligo sa bahay. Ang malikot na anak na babae ay hindi alam kung ano ang narinig sa labas. Naging mausisa siya at umakyat sa bintana ng balkonahe. Sa wakas, naisip mo na, sa iyong harapan ay isang magandang babae na may eleganteng anyo. Hindi ba't siya si Chen Mangsu, ang presidente ng Boya Media Group? Ang balita na si Pangulong Chen ay hindi pa kasal ay nagdulot sa iyo ng pagdududa tungkol sa kanya. Ngunit sabi ka ng subukan kung totoo ang sistemang ito ng masamang bibig. Agad mong inalis ang chismis sa iyong isip. Kaya't nakakunot ang noo, tumingin ka kay Chen Mangsu at hindi magandang sinabi. Miss Chen, marami bang anak sa bahay? Hindi na kayang alagaan. Maligo ka. Halos pinatay kami pareho ng iyong paliligo. Bilang mga magulang, dapat ay alamin ang kakayahan sa pagbuo ng pamilya. Ang pagpapalaki ng hindi nagtuturo. Ang pagkakamali ng ama. Siya ay nahulog mula sa taas. Kasalanan mo yan. Narinig ni Chen Mangsu ang sinabi. Nakakahiya at nakakagalit. Sinasabi niya na may nakababatang mukha. Pasensya na, Ginoo. Iniisip ng puso, na may hangganan. Wala akong kahit isa. Nabuhay, ayos lang. Ngunit siya ay naubusan ng salita sa iyong mga aral. Ang nar sa silid pagod ay hindi mapigilan ang pagtawa at umiwas ng tingin. Binabati kita, host. Nakatanggap ng 88.888 na puntos ng mapanlait. Bawat puntos ay maaaring ipagpalit sa 1,000 yuan na salapi. Sa kasalukuyan, maaari kang magpalit ng cash na 88,888 yuan. Tinatawa-tawa mo sa iyong isip. Agad kang nag-iisip ng palitan. Ding! Isang mensahe sa mobile ang sumunod. Ang iyong account na may huling numero 037 ay nakatanggap ng paglipat. Halaga, 88,888 yuan. Natitirang balanse ay 88,889.7 yuan. Mas lalo kang natuwa sa iyong isip. Nakatingin sa mobile at nakangiti ng malaki. Ang lalaking may makapal na balbas sa kama katabi, nakasandal sa ulunan. Nakangisi siya habang nagsasalita sa nakakaakit na babae sa tabi. Tingnan mo ang maliit na tanga na nagpakita ng kabayanihan. Sandaling nagbabaluktot ng katotohanan. Sandaling tumatawa ng hangal. Siguradong nasaktan ang kanyang ulo. Ito ang presyo ng mga walang muwang na nagkukunwaring bayani. Tinutok niya ang kanyang mata sa iyo. Puno ng paghamak at inggit. Narinig ang malaking may balbas na nagtatawanan sa iyo. Hindi ka masaya sa loob. Ibinandera ang kamay at mayabang na sinabi sa nurse. Bigyan mo siya ng 8 bote ng pampatulog. Isama mo sa akin. Nagulat ang nurse. Akala mo ba ay nasa ospital tayo para maginuman? At ang may balbas ay galit na galit. 8 bote ng pampatulog. Utang ina, gusto mo bang patayin ako? Maliit na munting bata. Nag-uusap tayo, di ba? Umupo siya mula sa kanyang kama at tinuro ka. Nahawakan ang karayom ng A at napapangiwi sa sakit. Tinutukan mo siya at kalmadong nagsabi. Lahat tayo ay may ganitong ugali. Ang pagkuha ay likas na kakayahan. Ang pagpigil ay tunay na kakayahan. Kung walang kakayahan ang mahabang buhok na kuya, kaya't sumabog ka na lang at paluin mo ako. Sa isang salita, nagalab ang kanyang galit. Agad niyang hinila ang karayom sa kanyang kamay at nagngangalit. Gagawin kong patay ang mapangasar na ito.
Binabati kita, tagapagdala. Nakakuha ng 150 puntos sa matalas na dila. Kapag umabot ng 500 puntos, maaari nang ipagpalit sa isang kahon ng sorpresa. Sa pagkakataong ito, ang balbas ay nagpakita ng mabangis na tingin. Galit na nakapikit ang mga kamao. Ipinakita ang mga nakabukol na kalamnan. Para bang lalapit at papatuyuin ka ng isang sampal. Alam mong hindi ka ang kanyang kalaban. Ngunit hindi ka na nakatanggi. Huminto ka. Sa ilalim ng kagipitan, si Chen Mangsu ay naglagay ng kanyang katawan sa iyong harapan. Ang kanyang banayad na bango at mahahabang buhok ay di sinasadyang humaplos sa iyo, na nagdulot sa iyo ng pag-aalinlangan. Si Chen Mangsu ay malamig na nakatingin sa balbas. Matatag na sinabi, ikaw ang unang bumanggit ng hindi maganda kay ginoong mo. Matapos pag-usapan ng kaunti, gusto mo nang manakit. Mangyaring isipin ang mga kahihinatnan. Kaya mo bang tanggapin ito? Ang matigas na tao ay biglang napatigil. Ayaw niya ngunit nagbitiw ng kanyang kamao. Bagaman ang pamilya ni Chen Mangsu ay isang pangatlong antas na mayayaman. Ngunit ang kapangyarihan ay hindi kayang salagi ng isang maliit na lider sa mundo. Agad na umiti ng kakaiba ang lalaking may balbas. Pasensya na, Yenye, Chen. Nais ko lang sanang takutin ang batang iyon. Ikaw ay nangungutya. Ang tao ay kayang patayin ng takot sa kapwa. Lalo na sa iyong hitsura. Kung hindi dahil sa takot na masayang ang laway. Talagang gusto kong sapawan ka ng laway. Ang mukha ng lalaking may balbas ay nangitim sa galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ngunit walang magawa. Kailangan lamang umangal sa isip. Mabuti pa, manatili ka sa likod ng magandang babae. Huwag mong hayaan akong makatagpo sa iyo. Binabati ang mayari. Nakakuha ng 180 puntos sa mapanlibak. Kabuang puntos na 430. Kapag umabot ka sa 1,000 puntos, maaari kang pumili ng isang kasanayan. Nagtatanong ka sa iyong puso. Ano ang mga kasanayan na maaaring ipagpalit sa 1,000 puntos? Maraming pagpipilian. Sining ng martial arts at medisina. Higit pang mga sining gaya ng musika, chess, pagsusulat at pagpipinta. Kasanayan sa pag-analisa ng mga kayamanan. Wika ng militar. Katulad ng pananaw sa esoterikong agham at iba pa. Habang mas marami ang puntos ng host, mas malakas ang mga kasanayang maaaring ipagpalit. Pinakabigla mo ang iyong mga mata. Hindi lang ang mga mapangasar na tao ang mayaman. Nagagawa pa ring maging napakalakas. Halos abot kamay na ang rurok ng buhay. Hindi pinansin ni Chen Mangsu ang lalaking may balbas. Hinila niya ang iyong manggas. Mainat na nagudyo. Tumayo na. Hayaan mong suriin ka ng doktor. Ang iyong doktor ay isang kalbo at gitnang gulang na lalaki. Ngumiti siya matapos tingnan ang iyong brain. Wala nang problema sa iyong ulo. Walang magiging side effect. Huminga ng maluwag si Chen Mangsu. Makita kang nagising, nagalit sa lahat. Akala ko ay nasira na ang iyong utak. Ngayon ay ayos na rin. Ang kalbo na doktor ay nakatitig kay Chen Mangsu nang may pagnanasa. Lumapit siya at nagpakilala. Ginoong Chen, ang Pangulo. Matagal na akong humahanga sa iyong talento. Talagang sinusubaybayan ko ang inyong Boya Media. Mga pahayagan at mga programa sa pelikula. Maaari bang makuha ang iyong numero? Para magkaroon ng pagkakataon na magkasama kumain. Si Chen Mangsu ay malamig na tumawa. Mukhang isa siyang malabnaw na lalaki na may asawa ngunit may pagnanasa sa mga babae. Pero bago pa man siya makatanggi, sabi mo ng malamig, hindi naman siya matalino, at talagang gusto pang tularan ang pagiging kalbo. Kalbo na nga, ayos lang. Gusto pang matutong magligaw tulad ng iba. Nagulat ang kalbo na doktor. Lumingon siya at tinigasan ka ng tingin. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagkabigla. Binabati ang mayari. Nakakuha ng 180 na punto ng makunat na dila. Si Chen Mangsu ay may masayang ekspresyon. Pagkatapos ay tinakpan ang kanyang bibig at humalakhak ng bahagya. Talagang mapanakit ang dila ng batang ito. Inihagis ng kalbo na doktor ang iyong CT scan sa mesa. Nakatitig siya gamit ang maliliit na mata at nagalit. Patuloy kang magpasa ng masakit na salita. Ngayon, ang mga bastos na lalaki. Palagi na lang gustong makuha ang numero ng mga batang babae. Laging nagaanyaya ng pagkain. Nakakasuka ba? Sa tingin mo ba, kulang si Enye, Chen sa pagkain at damit? O iniisip pa rin na siya ay kasing gwapo ko ng isang magandang binata? Talagang palakang mayabang na may ambisyong napakalaki. Binabati kita, mayari. Nakakuha ng 260 na mapangasar na puntos. Napatawa si Enye, Chen at tinakpan ang kanyang bibig habang umunguya. Tumingin siya sa iyong magagandang mata na may pahiwatig ng paghanga. Ang kalbo na doktor ay nanginginig sa galit. Ano ka ba, gago? Ikaw. Hinawakan ni Enye, Chen ang iyong kamay. Kinuha ang CT scan at umalis ng ospital. Sa oras ng pamamaalam, nagpalitan ng numero sina Enye, Chen at ikaw. Sabi niya nang may tapat ng ngiti. Ginoong Mew, maghahanda ako ng salusalo para sa iyo sa mga susunod na araw. Sabihin mo lang kung may mga problema ka. Gagantimpalaan kita ng maayos. Nais mo talagang sabihin ito sa maganda at kakitakit na babae. Kung may sinseridad, pakisuyong ihandog ang iyong sarili. Pero hindi ka maglakas loob na magbiro ng ganyan. Ipinahayag ang mga makatarungang prinsipyo. Hindi na kailangan. Ang paggawa ng mabuti ng walang pag-aalaga sa hinaharap ay aking magandang katangian. Pinigilan ni Chen Mangsu ang kanyang tawa at tumango. Ayos lang. Magbabayad sa huli kapag may damdamin. Umupo siya sa may batch at bumati na paalam sa'yo. Malapit na ang tanghali at naramdaman mo ang gutom sa tiyan. Nagpa siya na bigyan ang sarili ng masarap na pagkain.
Isang pagkakataon ng katapangan para makuha ang sistemang nakakalason ng mga mayaman. Tunay na isang sorpresa mula sa langit na dapat ipagdiwang. Naisip na may utang na ilang libong yuan sa bahay para sa iyong pag-aaral sa kolehiyo. Una, nag-transfer ka ng 80,000 yuan sa mga foster parents mo sa kanayunan ng Zhongzhou. Nagsinungaling na nanalo siya sa loto. Nagdesisyon kang paunlarin ang iyong negosyo sa matatalinghagang pananalita. Balang araw ay bumili ng bahay para sa iyong mga magulang. Isang malaking villa na may hardin at swimming pool. At dalhin ang pamilya sa lungsod upang magkasama-sama. Upang hindi sila maabala ng mga mayayamang kamag-anak sa kanilang bayan. Nakumpirma ang sariling puntos. Maaari pang i-redeem ang higit sa 800,000 yuan. Sobrang saya mo. Masayang naglalakad sa kalye. Bawat yapak sa lupa ay isang malakas na halik. Matagal na kayamanan. Hindi ka pa sanay sumakay ng taxi, kundi sumakay sa bus. Nag-iisip kung paano mamuhay ng marangya sa susunod. Tamang-tama para tamasahin ang ganda ng isang gold digger. Hindi sinasadyang lumingon. Napansin ang isang babae sa sasakyan na may masungit na mukha. Nakatingin sa iyo na parang isang tigre. Nagalit siya at nagsalita. Para sa tulad mo na hindi marunong magbigay ng upuan sa matatanda. Gusto ko talagang sampalin ka. Maliwanag na matagal na siyang nakatingin sa iyo nang may galit. Pero lagi kang nalulumbay sa kasiyahan ng biglang yaman. Hindi mo napansin. Nakita na hindi pa lumalampas sa 50 ang edad nito. Naglakas loob pang magmalaki dahil sa edad. Nakatugon ka ng kalmado. Tita, ang tao ay nagtutulungan. Sa oras na gusto mong sampalin ako, hindi ba't gusto ko ring sapuhin ka? Agad na tumahimik ang mga tao sa puspusang tren. Binabati kita, Mayari. Nakakuha ng 333 na puntos para sa mapangasar. Sa loob-loob mo, nagagalak ka. Ang galing. Mukhang hindi kahanga-hanga ang babaeng ito, pero pagdating sa puntos, mas mapagbigay pa kaysa sa kaninang kalbong doktor. Kid, kung sasabihin mo iyan, ay talagang mahihiga na ako. Tumitig ang matanda ng malamig. Ipinakita ang matinding teknik ng mga nakatatanda. Pero hindi mo pinansin ang kanyang pagbabanta. Nagrolling ayes ka at sabi ng walang pakialam. Matanda, kung maglakas loob kang humiga, tatanggalin ko ang aking damit sa harap ng lahat. Sasabihin mo na nais mo akong gawan ng masama. Upang maturuan siya sa kanyang kawalang-galang dahil sa gulang. At makakuha ng puntos para sa mapangasar, handa ka nang ipagsapalaran ito. Binabati kita, Mayari. Nakakuha ng 820 na puntos para sa mapangasar. Puwe, walang hiya. Kumulot ang labi ng matanda. Nagaatras na parang nalulong sa kahihiyan sa likod ng tren. Ang lalaking ito ay kahanga-hanga. Tignan mo, ang mukha ng babae ay nagalit na parang luntian. Hahaha, talaga, ang masamang tao ay nangangailangan din ng masamang tao. Nakita kong sa ilang salita mo, natalo mo ang masamang pulang mukha na tiyahin. Maraming tao sa bus ang pumalakpak para sa iyo. Nang bumaba ka sa Yida Plaza sa sentro ng syudad, ang kabuang puntos mo ay umabot na sa 1,500. Kung ito ay papalitan ng pera, magiging 1.5 milyon na ito. Sa buhay, may mga sorpresa sa bawat sulok. Mula sa isang lugmok na kabataan hanggang sa isang milyonaryo. Napakabilis naman talaga. Tumingin ka pataas at nakita ang marangyang turandot na restaurant. May nangyari sa puso mo, kaya't nagdesisyon ka. Ito ay isang sikat na western restaurant sa Zhongzhou City. May Michelin 3-star chef. Ang kapaligiran sa pagkain at masasarap na pagkain ay pinakamataas na kalidad. Ngunit ang gastos sa turandot ay napakamahal. Kung ikaw ang dating mahirap na estudyante, kahit sa panaginip, hindi mo kayang isipin na makakapunta ka sa ganitong marangyang lugar. Ngunit ngayon, iba na. Mayroon ka ng susing magbibigay ng kapangyarihan sa iyong kapalaran. Gumastos ng 10,000 hanggang 20,000. Makakabawi ka sa pamamagitan ng ilang pangaasar sa iba. Sa loob ng isang western na restaurant, isang magandang babae na may mahabang buhok hanggang baywang at nakapulang damit. Naglalaro ng nakapapawi na piyesa sa piano sa lugar. Ang mga bisita ay mga kahangahangang tao. Ang mga lalaki at babae ay nag-uusap at nagtatawanan ng mahina. Ang atmosfera ay napakamahinahon. Pero katatapos mo lang umupo at umorder ng steak, narinig mo ang isang kakaibang boses mula sa likuran. Oh, heto na. Ang antas ng turandot na restaurant. Bumaba na ba sa ganitong antas? Ano man ang uri ng mahirap na ulila ay makakapasok dito para kumain ng steak. Lumingon ka. Nakita mong may isang lalaki at isang babae na magkahawak kamay na papalapit. Ang lalaki ay matangkad at maputi. May hitsura ng kayamanan. Ngunit mayroon siyang mga mata na may malamig na tingin. Nagbibigay ito ng pakiramdam na parang makamandag na ahas. Ang babae sa tabi niya ay may magandang katawan. May mga nakakabighaning mata. Tumingin ang babae sa iyo, medyo nag-aalangan. Hanggang sa mahigpit na paghawak sa kamay ng matangkad na lalaki. Siya ay muling nagkaroon ng lakas ng loob. Ang kanyang sulyap sa iyo ay puno ng pagwawalang bahala. Yang Wei, Restaurant Ying. Nang makita ang dalawang ito, ang iyong labi ay bahagyang kumurba. Nagkaroon ng pagduduwal sa kanyang mukha. Si Bai Hua Maiying. Siya ang iyong kaklase sa Zhongzhou University. Dahil sa mahusay na mga marka ng dalawa, madalas silang nag-uusap tungkol sa pag-aaral. Unti-unting nagka-interes at naging magkasintahan. Nang maglaon, nakilala ni Maiying ang mayamang alumni na si Yang Wei. Agad siyang nakipaghiwalay sa iyo, at agad na lumipat sa yakap ng mayamang binata. Dati, labis kang nahumaling kay Bai Hua. Dati, pinahirapan ka ng pagkasira ng iyong puso. Pero ngayon,
Nagbago na ang panahon. Wala ka ng interes sa babaeng ito na mahilig sa pera. Pastoral song. Narinig kong naghahanap ka pa ng internship. Bakit hindi ka nalang maging assistant ng aking driver? Punasan ang sasakyan. Buhatin ang bag at iba pa. Si Yang Wei ay may malisyos na ngiti. At niyakap si Maying. At tinapik siya sa likuran. Habang nakatingin sa iyo na parang nagwagi siya. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay may pagmamalaki. Tinuturing ko itong pagkukumpuni sa pagkuha ng iyong kasintahan. Ahahaha. Tumingin sa kanyang nakabubuwal na mukha. Pinalakas ka ng galit. Tiningnan mo siya ng pakiling at malamig na ngumisi, saka sinabi. Sa totoo lang, huwag mo akong gawing assistant driver. Para maging ama mo, inaaway kita dahil hindi ka matuwid. Binabati kita, Sukwan. Nakakuha ka ng 360 puntos sa mapanlikhang bila. May kabuang 1,860 puntos na. Ang restaurant ay biglang umingay. Ang mga tao ay nagbulong. Ang batang may mura na kasuotan. Mukhang matigas ang kanyang pananalita. Parang siya ay isang bata na walang talino. Siya ang pangalawang anak ng boss ng Yang Group. Si Yang Wei at Maying ay nagulat. Nagduda sa kanilang pandinig na mali sila. Sa kanilang pagkakaalam, ikaw ay isang mahirap na ulilan na inampo ng mga magsasaka. Hindi ka naman mahilig sa gulo. Pero ngayon, para bang may dala kang kapangyarihan. Nagbago ang kulay ng mukha ni Yang Xiao. Mabilis siyang tumingin ng malamig. Ay! Ikaw na probinsyanong hindi alam kung sino ang mga magulang. Mukhang lumalala ang iyong ugali. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Na makita kang naangahas na murahin si Yang Xiao. Si Maying ay nasa galit din. Itinuturo niya ang iyong ilong at sumisigaw. Pastoral song. Ano ka bang klaseng tao? Na naglakas loob pa kayang makipagtagisan kay Yang Xiao. Humingi ka kaagad ng tawad. Dahan-dahan mong pinaputol ang 5 inako beef. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, naggawa ka ulit ng order ng isang bote ng hari ng pulang alak, ang Romani Conti. Bagamat hindi ito masyadong matagal na taon. Pero ang bote na ito ay nagkakahalaga ng mahigit sa 100,000. Tumingin ka kay Maying ng may paghamak at dahan-dahan na nagsabi. Ikaw, ano ka ba? Biglang tumawa si Yang Wei, na may pandidirigma sa kanyang mukha. Si Muko, ang ginawa mo kay Maying ay dahil sa pag-ibig na nagiging puot, di ba? Hahaha. Pero sa ganitong uri mong basura, paano ka magiging karapat-dapat kay Inying? Narinig mo ito at nagsilay sa labi na may paghamak. Pag-ibig na nagiging puot. Karapat-dapat ba siya? Habang sinasabi mo ito, may ngiti kang puno ng pag-usisa. Pinagmamasdan mo ang magandang katawan ni Maying. Kailangan kong sabihin, maganda ang mga ngipin ni Yang Xiao. Kahit ang mga maruruming plato na ayaw ko na. Ginagawa mong yaman. Nang lumabas ang mga salitang ito mula sa iyo, lahat ng tao sa paligid ay napahinto sa pagkabigla. Para bang nasabugan ng kidlat. Lahat ay tumingin kay Yang Xiao na may kakaibang ekspresyon. Kinuha mo ang iyong cellphone. At seryosong nag-compute sa calculator. Si Liu Banhua at ako ay magkasama ng 5 buwan. Nakatulog kami sa isang kama ng halos 70 na gabi. 3 beses tuwing gabi. Ikwenta mo kung magkano ang kabuuan. Muling nabigla ang lahat ng tao sa buong lugar. Nakatitig na malaki ang mga mata kay Yang Wei. Congratulations, host. Nakakuha ng 666 puntos sa mapanlibak na dila. Nakatitig ka kay Yang Xiao na may ngiti. Ang 5 buwang iyon. Ginastos niya ang mahirap kong pinagtirahan bilang tutor. Mahigit sa 15,000 perang kinita. Kung i-average, bawat pagkakataon ay nagiging barya. Pinapalo mo si Yang Xiao sa balikat. Puno ng pasasalamat ang tono. Salamat sa'yo, tagapangalaga. Pinalinaw mo sa akin ang isang murang babae. Congratulations, host. Nakakuha ng 888 puntos sa mapanlibak na dila. Ang naipon na mga puntos ay maaaring ipalit sa kayamanan. Kahon ng sorpresa o kasanayan. Sa iyong puso, natutuwa ka. Narinig ni Yang Wei ang mga salitang ito. Nakahawak ang kamay sa dibdib na tila nasugatan ng mabigat. Halos maglabas ng lumang dugo. Munting bastardo. Ngayong araw ay balak kong tanggalan ka ng balat. Nagalit siyang nagmumura habang nagkuha ng telepono. Nakakatakot na tinawag ang mga bodyguard sa ibaba. Tila papalapit na ang malaking bodyguard ni Yang Xiao upang ayusin ka. Walang takot ang iyong mukha. Kalmado kang nakaupo sa marangal at eleganteng mesa ng Turland Restaurant. Isang kamay ang may kutsilyo at isang kamay ang may tinidor. Masayang nag-enjoy sa nangungunang 10 stick sa mundo. Ang nangunguna ay ang A5 Kobe beef at ang bote ng hari ng pulang alak, kasabay ng magandang piano na tugtugin. Paminsan-minsan ay pinipikit mo ang iyong mga mata. Nararamdaman ang kasiyahan na dulot ng masasarap na pagkain at alak. Nag-iisip ka sa iyong isip. Nakapag-ipon ka na ng 3,506 puntos sa sistema ng masakit na wika. Tahimik mong sinasabi sa sistema. Palitan ng 200,000 na cash. Isang kasanayan sa pakikipaglaban. At ilang mga kahon ng sorpresa para subukan. Sa tingin mo, hindi sapat ang may pera lang. Ang sistemang ito ng masakit na wika ay madaling makakuha ng galit. Kung walang kaunting lakas sa tabi, malamang na mapapaamo ka ng iba. Sumagot ang sistema ng may pangaalipusta. O J8E. Sa susunod na sandali, ang iyong card ay hindi lang nakatanggap ng 200,000. Pakiramdam mo rin ay puno ka ng makabago at bagong lakas. Ang iyong mukha ay namumula rin. Napansin ni Yang Wei na nagbago ang kulay ng iyong mukha. Namumula at nagpapawis ang iyong mukha. Hindi mapigilang magtawanan ng may pagkabirong pang-insulto. Haha, nagtataka na ang mukha mo ay nagbago ng kulay. Nagmamagaling ka pa.
Tingnan natin kung sino ang talagang mahihiya. Si Maing ay malamig na nilingon ka, nakakunot ang noo. Anong silbi ng pagiging matigas ng labi? Magbabayad ka ng presyo sa iyong panandaliang kasiyahan. Wala kang pakialam sa sinasabi nila. Abala ka sa pagbubukas ng mga kahon ng sorpresa ng sistema. Ding! Napalitan na ng host ang 3 kahon ng sorpresa. Buksan ang isa. Sa iyong isipan, lumitaw ang isang linya ng dilaw na teksto. Salamat sa pakikilaho. Nagalit ka at napakunot ang iyong mga mata. Ganyan na lang na naubos ang 500 puntos. Pagkatapos, nagbukas ka ulit ng isa. Salamat pa rin sa pakikilaho. Hindi mo na napigilan ang sarili mo. Putang ina, sistema. Lumabas ka, ikaw na mapanlinlang. Habang ikaw ay nagagalit, sinabi ng sistema na nakangiti. Host, nabigla ka ba? Hindi ka ba nagulat? Wahaha. Sino bang nagpasya na ganyan ang iyong kapalaran? Wala kang masabi. Sa hindi makontento, sinabi mo. Buksan ang pangatlong isa. Nangako kang hindi na mananalo ulit. Tigil na akong maglaro ng basurang kahon ng sorpresa na ito. Mas praktikal pang ipagpalit ang mga puntos sa pera. Sa hindi inaasahan, nagbigay ng abiso ang sistema. Binabati ang mayari. Nanalo ng isang limitadong piraso ng Aston Martin mula sa buong mundo. Nasa bulsa mo na ang susi. Nakatigil ang kotse sa harap ng restaurant. Nagpakita ka ng pagkabigla. Saklap, totoo ba ito? Agad mong kinuha mula sa bulsa ng pantalon. Isang pino at magarang susi ng kotse na gawa sa kristal. Nakaukit ang logo ng Martin sa itaas. Talagang hindi ka panipaniwala. Nakita ni Yang Wei na kinuha mo ang susi ng mamahaling kotse, na ipapakita ang mga luha sa ngiti. Kya, Aston Martin. Hahaha, mayabang. Bumili ka ba ng ₱9 na may libreng pagpapadala sa Pinduoduo? Tumingin si Main sa iyo ng may paghamak at hindi paggalang. Patay na. Nagtatanim pa rin. Nagtatrabaho pa rin sa atay, hindi nakakainis. Miyembro. Nakakatawa. Malungkot. Dumating ang 2 bodyguard na tinawag ni Yang Wei. Itim na suit at salamin. Matangkad at malakas ang katawan. Napakabalat ng mga kalamnan. Ang kanilang malupit at mababang boses ay nagdulot ng pag-aalala sa mga nanonood. Yang Xiao. Sino ang walang isip na nakagalit sa iyo? Ang malupit na boses ni Yang Wei. Ang maliit na bastardo. Putulin ang kanyang 2 paa. Gusto kong makita siyang crawling na parang aso. Tugon ng 2 malalakas na lalaki ng sabay-sabay. Agad silang tumalon patungo sa iyo. Napakabilis ng kanilang galaw. Malapit na silang dumating sa iyo sa kakaibang hakbang. Bumubuo ng isang pincer attack. Iunat ang mga bakal na kamao na may tatoo. Lahat sa restaurant ay humihinga ng mabagal. Ang mga takot na babae ay humahawak sa kanilang mga bibig at nagsasara ng mata. Kaka. Ay. Agad na umuungal ang mga sigaw ng sakit. Ngunit hindi ikaw ang nakahiga sa lupa na sumisigaw ng sakit, kundi ang 2 bodyguard ni Yang Xiao. Ang kanilang mga braso ay iniligpit mo ng buhay. Ang gwardiya ng restaurant ay nahintakutan sa sitwasyong ito. May isang tao na tumawag sa pulis. Ngunit natagpuan nilang kakaiba na wala ng signal ang cellphone. Maliwanag na ang sistema ay tahimik na nagproprotekta sa iyo. Nang makita ang tanawin na ito, lahat ng tao sa paligid ay humigop ng malamig na hangin. Ninamnam ni Yang Xiao ang kanyang mga mata. Mahirap paniwalaan na totoo ito. Si Maing ay sumigaw at umatras. Si Yang Wei na naabutan ng galit ay nawala ang katinuan. Tumakbo siya sa harap ng gwardiya at kumuha ng maliit na taser. Ang ganitong high voltage taser ay walang bala. Ngunit maaari itong magdulot ng pagkaswit o kahit kamatayan. Nang siya ay magpindot sa gatilyo, lumitaw ka na parang multo sa likod niya. Hinampas mo ang kanyang balikat at mumiti ng malamig. Hey, narito ako. At saka mo iniligpit ang kanyang pulso. Si Yang Wei ay humawak sa kanyang naputol na braso at bumagsak. Naglabas ng sigaw na parang pinapatay na baboy. Ang mga tao sa paligid, pati na rin ikaw, ay nagulat sa iyong lakas. Nang makuha mo ang mga kasanayan sa pakikipaglaban, nagquery ka sa sistema. Ang antas ng lakas ng pakikipaglaban ay 100, at ikaw ay 1-0 lamang. Hindi mo akalain na makakapaglabas ka ng ganitong kahangahangang enerhiya. Palihim kang natutuwa. Ang galing ng sistemang ito ng mayayamang may masamang dila. Mua! Gusto kong bigyan ang sistema ng isang mainit na halik. Nakita mong nasugatan si Yang Xiao. Si Maing ay umiiyak at tumakbo papunta sa kanya upang tulungan siyang pumunta sa ospital. Ngunit siya ay tinadyakan ni Yang Wei. Umuwi ka na. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, ikaw na mabangis na babae. Bumagsak si Main sa lupa. Nakatingin sa iyo na puno ng pagdududa. Bigla niyang napagtanto na ang dating medyo mahina at mahirap na batang ito ay nagbago. Naging makapangyarihan. Magsasaka ng mga sari-saring bagay. Alam mo ba, kung sino ang tatay ko? Si Yang Wei ay nagangalit ang mga ngipin. Hindi ka lumilingon at binitiwan ang isang pahayag. Alam ko ba? Maging ang nanay mo ay hindi makapagpaliwanag. Umalis ka na ng may pagmamalaki. Binabati si Sukuan. Nakakuha ng 666 na puntos sa masamang dila. Yare! Si Yang Xiao ay biglang sumabog ng dugo. Nahimatay. Kinuha ni Maing ang kanyang telepono. Tumakbo papunta sa restaurant. Hindi mapigilan ang paghahanap sa maliit na anino. Siya ay nagalit at nagtataka, puno ng mga tanong. Paano nagkaroon ng pera ang batang ito upang gumastos ng malaki sa Turandot? Baka siya ay nang hold up sa bangko. Nakita kang diretsyo na naglakad patungo sa isang bagong kotse. Sa harap ng asul na Aston Martin. Napalibutan na ng maraming lalaki at babae. Lahat sila ay humanga. Wow!
Ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganitong mamahaling kotse sa Zhongzhou. Bilisan mo, tulungan mo akong kumuha ng litrato kasama ang mamahaling kotse. Gusto kong mag-post sa social media para magyabang. Gusto ko rin. Sabi mo nang walang pakialam sa mga nanonood. Pasensya na. Gusto ko rin. Umalis na. Pagkatapos, binuksan mo ang gullwing door ng Martin sports car at pumasok. Sa ilalim ng mga nag-aapoy na titig, umalis ka sa pamamagitan ng pagubos ng gasolina ng kotse. Nagiwan ng pagkamangha. Nakatayo sa harap ng bintana ng restaurant. Ang bibig ni Maing ay nagulat na naging o nahugis. Para bang tinamaan ng malakas sa kanyang dibdib. Isang malakas na tunog, siya ay napaluhod sa lupa. Hindi siya makapaniwala. Talaga bang mayroon kang isang napakamahal na kotse? Ang ganoong limitadong bersyon ng high-end na sports car. Maaaring ipalit sa higit sa 10 Maserati na ipinagmamalaki ni Yang Wei. Mukhang, hindi ka lamang isang mababang loob na dalubhasa, kundi isa ring nakatagong tagapagmana ng mayamang pamilya. Ang mukha ni Maing ay mainit na mainit. Para bang tinamaan ng ilang malalaking sa pantaha. Ang kanyang damdamin ay magulo. Pagkainis, pagsisisi, kahihiyan, galit. Walang maitagong mukha. Umalis ka na nakasakay sa Aston Martin. Nag-iisip sa kanyang isip kung ano ang susunod na direksyon ng buhay. Ang paghahanap ng trabaho ay hindi na nagiging apurahan. Dahil sa sistema ng masakit na pananalita na patuloy na lumilikha ng yaman. Hindi mo na kailangang mag-alala sa hinaharap. Walang alalahanin sa pagkain at damit. Ano pang hinahanap na basura trabaho? Ang pinakamahalaga ay, kailangan mong manood ng mas maraming programa ng matalas na dila. Mag-scroll ng mas marami sa mga matatalas na pagsusuri sa online. Patuloy na mag-recharge. Magsikap na taasan ang output at lakas ng iyong mga sinasabi. Ganito makakakuha ka ng mas maraming pera. Habang nagmamaneho ka, tanong-tanong ka lang, sistema, gaano na lamang ang natitirang puntos ko? Tugon ng sistema. Ulat sa host. Sa kasalukuyan, may kabuuang 1,466 puntos sa matalas na dila. Dahil dati na akong nagpalit ng mga pangunahing kasanayan at ilang sorpresa. Kaya't marami na ang nasayang na puntos. Hindi ka makapagpigil na mangusap. Bigyan mo ako ng isa pang antas ng kasanayan. Gusto kong maging mas malakas. Kakakatalo ko ng 3 tao sa restaurant. Ramdam na ramdam mo ang pagod. Parang labis ang pagkakapagod. Kaya gusto mong i-upgrade ang iyong katawan at kasanayan. Dahan-dahan na sumagot ang sistema. Paumanhin, host ay kumpleto. Upang ang unang antas ng kasanayan ay umakyat sa pangalawang antas, kailangan ng 5,000 puntos ng matalas na dila. Hindi mo maiiwasang magkomento. Nako, ano to? Pinaambol mo na ang presyo, ha? Kanina, sinabi mong 1,000 puntos lang. Ang sistema ay nagmamalaki sa tamad na tono. Ang gastos sa pagligaw noong nasa kindergarten pa. At ang gastos sa pagligaw noong nasa kolehiyo. Kaya ba't pareho ang mga yan? Nasilens ka sa sarap ng sagot. Nag-rolling eyes. Hindi mo na pinapansin ang sistema. Nagmamaneho ka ng Aston Martin sa kahabaan ng daan sa tabi ng ilog, mabilis na umaandar. Ang matinding pushback ay nagbibigay sa iyo ng napakagandang pakiramdam. Kahit na ikaw ay may ganitong kalahating skill sa pagmamaneho. Kaya mo pa ring talunin ang mga Jaguar, Audi, Porsche at iba pa sa kalsada. Patuloy kang umuusad na parang wala ng kapantay. Ang di matutumbasang pakiramdam ng pagiging superior ay umusbong sa iyong puso. Bigla, sa rearview mirror may lumitaw na imported na Gilray convertible. Tila sinusundan ka ng mabilis. Sa Gilray, may isang lalaki at isang babae na nakasuot ng sunglasses. Ang mga buhok nila ay sumasabog sa hangin. Ang nakakabuhay na music ay nagdaragdag sa astig at cool na atmosfera. Itinalaga ang pagsasalita sa magandang babae sa tabi. Nagpa siya ang masigasig na nagmamaneho na lalampasan ka. At ikaw ay bahagyang pinisil ang accelerator. Ang Aston Martin ay lumipad na parang palaso. Ang ENV sa likuran ay hindi na makahabol. Gayunpaman, natatakot kang masaktan ang pagkamahalaga ng binatang iyon. Sadyang pinabagal mo ang bilis. Habang hinihintay mong lumapit sila. Pagkatapos ay biglang pinisil ang accelerator upang umalis. Masiyahan sa pakiramdam ng pagkakahuli. Inis na inis ang binata sa likod ng ENV. Tinapon ang kanyang malaking sunglasses. Sumigaw siya ng galit. Hayop! Napaka-okay mo dahil mayaman ka. Pinabagal mo ang takbo ng sasakyan. Ibinuka ang ulo mula sa bintana ng sasakyan. Nagtawanan at sumigaw. Talagang kahanga-hanga. Kung ayaw mong maniwala, subukan mong habulin ako. Ang binata sa gallery ay labis na nagalit. Puno ng pagdududa at galit ang kanyang puso. Binabati ang host. Nakakuha ng 222 na puntos para sa matalas na dila. Wala kang masabi. Ganito ba talaga? Bakit bumaba ang mga puntos ng gantimpala? Sistema, kinuha mo ang aking sweldo. Sumagot ang sistema. Dapat batay sa antas ng katatasan ng mga nakakasakit na salita ng host. Ang antas ng galit ng bawat panig. Ang kalahatang puntos sa psikolohikal na epekto ng kabilang panig. Bakit parang ang mga puntos ng gantimpala mo ay nakadepende sa iyong mood? Nagdulot ka ng maraming sigaw at pagkuha ng litrato mula sa mga tao habang nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Pero sa tingin mo, masyado itong nakakaakit ng atensyon. Nagpasya kang maging mas tahimik, kaya pumasok ka sa underground parking lot. Iniisip na bago ka magkaroon ng isang malaking villa, mas mabuti pang iparada ang Aston Martin dito. Matapos iparada ang sasakyan, nakakita ka sa isang sulok ng isang Land Rover na may isang lalaki at babae. Mukhang nakakulong sila sa loob.
Basa ng pawis ang kanilang mga katawan. Tila nawawala na ang kanilang mga damit. Lumapit ka para tingnan ito. Ay nako, hindi maganda. Napansin mong ang babae ay mukhang nahihirapan huminga. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Maaaring nagkukulang na siya sa oxygen. Isang pagkakataon na naman para sa matapang na pagkilos ang dumating. Tumingin ka sa paligid. Kumuha ka ng isang piraso ng ladrilyo mula sa lupa. Bang! Walang pagdadalawang isip na sinira ang bintana ng Land Rover. Ang babae sa loob ng sasakyan ay biglang lumawak ang mata. At sumigaw. Pagkatapos, ang matipuno na lalaki sa loob ng sasakyan ay sumilip. Pest! Sinong may gustong mamatay? Hindi pa natatapos ang sinasabi ay naguluhan. Aba, siya pala yung may balbas na nakadyi sa ospital kaninang umaga. Umurong ka ng 2 hakbang. Tinagat ang ulo at nahihiyang ngumiti. Haha, totoong sa buhay, saan ba tayo di nagkikita? Kuya Balbas, pinabili ko ang nurse ng 8 bote ng pampatulog sa iyo. Ganito kabilis natapos. Sumabat naman si makapal ang Balbas. Pest, naglakas loob ka pang banggitin ang 8 bote ng karayom. Ngayon, sinisira mo na naman ang bintana ng kotse ko. Hintayin mo. Kung hindi kita mabasag ngayon, sayang ang aking pagod sa Zhongzhou. Binabati kita, Sukwan. Nakakuha ng 366 na puntos sa malasakit. Kabuang puntos 2,050. Nakita ang Balbas na mukhang galit na galit. Ikaw ay puno ng sigla. Nakangiti at tinatawag siya gamit ang daliri. Kaya lumabas ka na. Mahabang balahibo at walang buhok na mandirigma. Makipaglaban sa akin ng 300 rounds. Ang Balbas na lalaki ay nagalit at ang mukha ay namula tulad ng atay ng baboy. Hindi pa nakapagbihis ng maayos. Tumalon mula sa sasakyan at nagalit na nagmura. Hayop ng dumi ng damo. Balak kitang hulihin. Ikaw pa ang nagpadala sa sarili mo sa pinto. Walang proteksyon mula sa prinsesa ng pamilyang Chen. Tignan mo, hindi kita papakialaman. Dumating at agad na sinira ang bintana ng kotse. Diretso siyang natatakot. Delikado ito, may panganib ng habang buhay na hindi pagtayo. Ang Balbas na lalaki ay nagmura habang matawa-tawa. Ngunit hindi kita makita. Nagalit at tumapak ng paa. Maliit na kuneho. Kung mahuhuli pa kita, hindi kita palalampasin. Sa oras na ito, nanginginig ka na ng masayang nilalaro ang huni. Lumabas sa maliwanag na kalye. At pagkatapos ay pumasok sa isang 5 bituin na hotel. Mag-aral na sinabi sa magandang receptionist. Mag-book ng isang presidential suite. Iniisip na kapag may pera, dapat mag-enjoy. Nagbabalak na maghanap ng 2 banyagang babae para sa masahe at pagpapahinga. Ang magandang receptionist ay patuloy na nakangiti at magalang na nagsabi. Sige, Gino. 38,888 para sa isang gabi. Maaari bang makita ang inyong mga dokumento? Hinaplos mo ang iyong bulsa at nagbago ang iyong kulay ng mukha. Naku, naubos ang aking li. Hindi ko alam kung nawalan ako habang sinasamahan si Chen Mangsu na kunin ang kanyang anak. O nawalan ito habang nag-aaway sa Western restaurant. Wala nang magagawa, kailangan mo na lamang lumingon at umalis. Pumunta sa pinakasikat na high-end na bathing center sa lungsod. Lisbos pa. Ngayong araw ay bago ka lang sa internship. Hindi ka rin pinapayagan ng paaralan na bumalik sa dormitory. Nag-aalala ka na walang matutuluyan. Kung hindi ka magiging pangulo, maging maliit na prinsipe ng Lisboa na lamang. Nagkaroon ng sauna at aromatherapy ba? At nakikinig sa musika ng saxophone. Hayaan ng magandang teknisyan na bigyan ka ng easy massage. Sa resulta, habang minamasahe ka, nahiga ka sa marangyang silid at mabilis na nakatulog. Nagising at nagina. Nakaramdam ng ginhawa sa buong katawan. Nakat ka sa double bed na nag-scroll sa Weibo at Douyin. Napindot ko ang isang Weibo ng isang matandang lalaki. Natuklasan kong siya ay adik sa pag-selfie. Halos lahat ay nagpapakabango sa sarili. Ngayong araw, mas gwapo ba siya? Ito ang amoy ng isang mature na lalaki. Hindi mo mapigilang mag-iwan ng mensahe. Pangit na parang eat code. Hindi mo alam kung ano yon kung hindi mo ito scan. Saan ka kumuha ng misteryosong tiwala? Binabati kita, Sukwan. Nakakuha ng 180 na punto sa kanyang mapangasar na dila. Nang lumabas ang tunog ng sistema. Labis kang nagulat. Sumigaw ka. Buwisit tong sistemang to. Makakakuha ka ng puntos sa pag-atake online. Bakit hindi mo ito sinabi dati? Pinaalis mo akong lumabas para maghasik ng galit. Bigla na lang nag-reply ang sistema. Ganyan ang iyong host. Hindi mo rin ako tinanong. Dagdag pa niya. Kaunti lang ang puntos na nakukuha sa mapangasar online. Kailangan mong magsikap, Su. Napansin mong talagang kaunti ang puntos sa pag-atake online. Pero mabuti na lang mabilis ang iyong mga kamay. Agad kang pumasok sa laban. Nagpalabas ka ng putok sa lahat ng katarungan online. Nakita mo ang Weibo ng isang maliit na influencer na may mukha ng plastic surgery. Natuklasan mong lagi siyang nagbebenta ng peking face masks at mga produktong pampaganda na walang tatak. Nagcopy pa ng ilang nakaka-inspire na maikli at tula para magmukhang may talino. Pinipigilan mo ang pakiramdam ng pagduduwal habang nagko-complain. Lumalaban sa ilalim ng bandila ng mga pangarap para sa marketing. Nanghihiram pa ng mga gawa ng iba na walang pangalan. Pumapasok sa moral na pangaabala. Hindi mo ba alam kung ano ang gusto mo? Huwag masyadong mapangahas sa pagbenta ng iyong kalungkutan. Mayroon akong seryosong trabaho mula sa konsensya. Binabati ang mayari. Nakakuha ng 260 na puntos ng mapanlikhang dila. Nag-fingersnap ka. Kasunod ay nagkomento ang isa sa kanyang mga lalaking tagahanga. Nanghiram ng larawan ng maskular na male model. Ang bio ay walang laman.
Tumutok sa mga pangit na selfies ng mga cheap na star. Mag-iwan ng komento, "Tara, pogi, matagal na ako, bro." Ang resulta, sumagot siya na mag-book ng tiket at natakot ka na ulit. Sa pinakamasamang sitwasyon, isa kang defective na baliw. Ding! Binabati ang mayari. Nakakuha ng 280 na puntos ng mapanlikhang dila. Kasunod, nakita mong ipinagmamalaki ng isang bading na lalaki ang kanyang sariling before and after na larawan ng pagpapaganda. Nagmamalaki pa na hindi natatakot sa mapanlikhang dila. Nag-iwan ka ng komento, dati siyang batang umaawit sa bukirin. Nahulog sa isang masamang landas sa lungsod sa loob ng 3 taon para makapag-ipon ng sapat na pondo para sa operasyon. Nakumpleto ang magandang transformasyon mula sa key villager canon patungo sa daughter canon. Tinawag pa itong Sai Kungkun. Iig na mga batang babae. Sinasaludo ko ang iyong tapang. 2 oras pagkatapos. Sa Weibo at mga platform ng maikling video. Ang mga bumabati ko sa'yo ay sobrang dami. Maari kang makipagbalikan ng walang maruming salita para makakuha ng puntos. O kaya naman ay direktang i-block ng walang kaproblema. May isang matangkad na magandang babae sa maikling video na nagsasabing siya ay nabigo sa kanyang trabaho. Nais makahanap ng kapareha para mag-asawa. Anong lalaki ang magiging aking ika-10,000 taga-subaybay? Gagawin kong boyfriend siya. Mag-iwan ka ng mensahe. Kung ang sinasabi ng dalaga ay hindi totoo, sa buhay na ito magkakaroon ng dysmenorrhea at magiging balo. Agad niyang binura ang video. Abala ka hanggang sa dapit hapon. Nakalikom ng 5,000 puntos. Iyon ay 5 milyong. Nakahiga ka sa spa at na-enjoy ng husto. Tumunog ang ringtone ng telepono. Si Chen Mangsu ang tumawag. Pasensya na, Muj. Ang iyong yi ay nasa akin. Nasaan ka? Ipinadala ko na. Ang kanyang boses ay parang awit at malamig na tubig. Pinapadama nito ang pangangati sa iyong puso. Nagkasalita ako ng walang pag-iisip na nasa Lisbo Hot Springs ako. Namangha siya at mahina ang sagot. Pinapagintay ka. Paano nandoon sa kanya ang yi? Napuno ka ng pagdududa. Nagbihis ka at naghanda na bumaba para kunin ang dokumento. Nang isara mo ang pinto, masyado mong pinigilan. Nagkaroon ng malakas na tunog na bang. Mayroong sumisigaw sa katabing mataas na silid. Sino ang may ganitong kabaliwan? Hindi pinapayagang makatulog ang binata. Abala ka sa paghingi ng tawad. Pasensya na, Ginoo. Kung hindi ito sinasadya, may panganib ka. Pakialam ko sa'yo. Tanga. Maliwanag na mahirap ang katapat. Nakakunot ang iyong noo habang nakatayo. Hey. Ang taong ito ay sobrang mainit ang ulo. Pagkatapos, ibinuka ang mga kamay na parang megaphone at sumigaw. Anong oras na ba? Tulog ka na. Bumangon ka at ma-enjoy. Congratulations, Sukwan. Nakakuha ng 300 puntos sa masamang pananalita. Mayroong gantimpala. Nagdagdag ka na naman ng paminsan-minsan. Bakit kailangan pang matulog ng marami habang buhay? Siguradong matutulog ng mahimbing pagkatapos mamatay. Binabati kita, mayari. Nakakuha ng 300 puntos sa matalas na dila. Naghahanda ng tumakbo. Ngunit bigla na lang bumukas ang pinto. Isang malalim na sigaw ang narinig. Anong kabastusan? Tumigil ka. Paglingon mo, may isang matangkad at malakas na lalaki na nakatayo sa pintuan ng e-room. Naglalabas siya ng aura ng yaman at kagwapuhan. Nakakainis tingnan. Humingi na ako ng tawad, ikaw pa rin ang naningisi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lalo pang nagalit ang kabila. Sinisigawan ka. Ako pa nga ang magpapahayag sa'yo. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Lumapit siya at hinawakan ang iyong leg. Ang lakas nito ay parang bakal na pangkiskis. Ang lalaking ito ay may mga mata na may paghamak at malamig. Malinaw na wala siyang pakialam sa'yo. Dapat malaman na ang ay pag-aari ng lalaking ito na nakasuot ng bathrobe. Isa sa maraming negosyo. Bagamat kakagaling lang niya mula sa pag-aaral sa Amerika. Pero sino ba ang hindi nakakakilala sa batang pinuno ng kanilang pamilya? Itinuturing niyang ikaw ay isang walang karanasan na kabataan. May balak na talagang turuan siya ng leksyon. Nagulat ka sa loob mo. Ganoon ba kabastos? Totoo nga na nag-aaway agad sa hindi pagkakaintindihan. Sinarang mo siya at nahirapan ka. Naging aligaga ka sa isip. Tahimik mong inisip. Ginamit mo ang bagong natutunang kasanayan sa martial arts. Fuck! Ang tapang mong lumaban. Tinamaan ka ng isa pang kamay ng lalaki sa bathrobe. Fuck ka ba naman, gago ka? Bumalik ka na sa pagtulog. Hindi pa natatapos ang sinasabi. Tinamaan mo siya pabalik sa silid gamit ang iyong kanang kamay. Bumagsak. Ang binatang ito ay hindi na makapag-react. Bigla siyang bumagsak. Pinilit niyang umatras, pero bumagsak siya sa sahig. Masakit na napapakislot ang iyong labi. Umiti ka at bumati. Magkikita tayo ulit. At magalang mong isinara ang pinto para sa kanya. Maayos na umalis. Ang lalaki sa bathrobe ay handang tawagin ang kanyang mga tauhan. Sa oras na yon, tumunog ang telepono. Binata. Dumating na ang pangulo ng Boya Group. Napangiti ang lalaki sa bathrobe. Ito ang mataas na diyosa na matagal na niyang gustong makuha. Bumaba ka sa hagdang bato papasok sa marangyang bulwagan ng Hot Spring Center. Mula sa malayo, nakita mo ang pulang may batch ni Chen Mangsu na nakapark sa labas. Bumukas ang pintuan ng sasakyan. Isang mahahabang puting binti ang bumangon sa lupa. Ang nakakaakit na tanawin na ito ay humatak ng napakaraming mapangakit na mga tingin. Nakasuot siya ng asul na palda na hanggang tuhod. Bahagyang nakalantad ang kanyang masarap na balikat. Siya ay may mataas at kurbadong katawan. Ang hangin ng gabi ay humahaplo sa kanyang mahabang buhok.
Ang banayad na halimuyak ay umaabot sa hangin sa paligid. Awang-awa kang huminga ng mababaw. Parang may sumiklab sa iyong puso. Ginoong Mu, ito ang iyong mga dokumento. Lumapit si Chen Mangsu sa iyong tabi. Kinuha niya ang iyong mula sa kanyang handbag. Inabot niya ito ng may ngiti. Maraming lalaki sa bulwagan ang nakatitig sa kanya na tila naakit. May kasakiman sa kanilang mga mata. Kaya pala, sinamahan kanya sa ospital ngayon. Kinuha niya ang iyong mula sa iyo para sa mga papeles. Habang nag-uusap ang dalawa, isang tiyahin na tila katulong ang mayakap na. Isang batang babae na nasa 3 o 4 na taong gulang ang lumapit. Ang mukha ng batang babae ay mapula at bilugin. Nakaistilo siya. Napapatingin ka at hindi mo maiwasang mapatitig. Maingat na hinawakan ni Chen Mangsu ang kamay ng kanyang anak. Lolo, gising ka na. Agad, pasalamatan mo ang iyong uncle na tumulong. Tumingin si Lolo sa iyo ng ilang segundo. Bahagyang umikot ng ulo para mas maingat na tumingin. Para bang nag-iisip siya. Tumingin ka rin sa kanya. Bakit parang pamilyar ang batang ito? Sa oras na ito, biglang sinabi ng katulong. Ginang. Ang taong ito ay kamukha ni Lolo. Sabay na nagising si Chen Mangsu at ikaw. Ang mukha ni Lolo ay talagang 7 bahagi kang kapareho. Pero ang batang ito ay hindi kahawig ng kanyang nanay na si. Talagang hindi siya kamukha. Walang duda ng una kayong magkita. Mayroon siyang pakiramdam na parang nakita noon. Uncle, salamat sa pagligtas sa aking munting buhay. Hindi na muling magiging masungget si Lolo. Pupunta na siya sa mataas na lugar. Yumuko si Lolo na may malambing na boses. Nasa panganib pa ang buhay. Napatawa ka. Hinaplos ang kanyang maliit na ulo. Talagang matatag ang loob ng batang ito. Napakamabait ni Lolo. Tawagin mo akong kuya. Hindi mo mapigilang lumuhod. Hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Tio, sa tingin mo, bata ka pa. Malinis ba? Walang anuman. Sa loob ng 2 taon, tatanda ka na. Sabi niya ng may seryosong mukha. Halos lumabas ka ng dugo sa galit. Samantalang nangyari ito, dumating ang lalaking nakabihis ng mamahaling suit mula sa bathrobe. Umiti siya ng may kaakit-akit na kaanyuan. Magsimula ng snow. Bakit ka nandito? Malamig na sumagot si Chen Mangsu. Nagdadala ng bagay para sa kaibigan. Nakita ng lalaking nakabathrobe ang diyosa mula sa kanyang panaginip na nagpakita. Bahagyang nanginginig sa sobrang saya. Hindi na siya nakapagayos. Inabot ang kamay ni Chen Mangsu. Nang makita siyang walang reaksyon, pumunta upang hawakan ang maliit na kamay ni Lolo. Magandang maliit na prinsesa. Masaya akong magkita tayong muli. Si Lolo ay tumingin sa kanya at bahagyang sumagot. Baka masyado kang natutuwa ng maaga. Di ka napigilan na magulat. Ang batang ito ay hindi lamang kahawig mo. Pati ang kakayahang mamintas ay hindi pa huli. Maliit na tao, ngunit malaki ang gawi. Napakaastig nito. Muling humarap si Chen Mangsu at tapat na naganyaya sa iyo. Ginoong Mu, ngayong gabi pumunta ka sa bahay ko para kumain. Kinuskus mo ang iyong ulo at nagatubiling nagsabi. Mukhang hindi na kailangan. Narinig ng lalaking nasa bathrobe ang imbitasyon ni Chen Mangsu. Galit na galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Ang taong ito na kanina lang ay itinumba siya. Ay naanyayahan ng Diyosa na kumain sa kanyang bahay. Paano niya kayang tiisin ang napakagandang babae na kanyang hinahabol? Para lapitan pa ang isang dugyot na hampaslupang pobre. Siya ay kusang nagabot ng kamay upang makipagkamay sayo. Ngunit may malamig na titig. Wang Zihao, ako ay kaibigan ni Chen Mangsu. Tamad na itinaas mo ang iyong kamay. Walang emosyon na tumugon. Mukga, ang inyong mga kamay ay bagong nagsanib. Biglang nagpuwersa si Wang Zihao. Para bang gusto niyang balutin ang iyong kamay. Isang mapanghamak na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Umaasa sa kanyang taas at lakas. At nakakuha na ng championship sa fitness. Malinaw na nais ni Wang Zihao na ipakita sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Ayaw niyang mapahiya sa harap ni Chen Shen, na ang gwardiya ay bugbogin ka ng labis. Kaya ginamit niya ang murang trick na ito para makabawi. Nararamdaman mo ang kapangyarihan ng pagkakahawak ni Wang Zihao na parang pangipit na bakal. Mas lalo siyang nagiging malupit. Pero ikaw ay nanatiling kalmado at walang takot. Sa susunod na segundo, marahan niyang pinigilan. Agad siyang nanginig mula ulo hanggang paa. Nagsisigaw siya sa sakit. Agad niyang inalis ang kanyang deformed na kamay. Mabilis na itinago ito sa likod at patuloy na nanginginig. Humihikbi siya habang hinahabol ang hininga. Nakita ito ni Chen Mangsu. Anong nangyari? Agad siyang nagalala para sa'yo. Pero hindi man lang siya tumingin kay Wang Zihao. Nang walang pakialam, malamig kang ngumiti. Wala namang masama. May isang maliit na isda ang gustong bumangga sa bangka. Naalisan ko ng balahibo. Matapos sabihin, itinaas ang kamay at hinipan ang likod ng kamay. Talagang may ilang hibla ng pawis na naalis mula sa kamay ni Wang Zihao. Pero, binabati ang mayari. Nakakuha ng 230 puntos sa matalas na dila. Pumutok ang selos ni Wang Zihao at hindi na niya kayang itago. Nagtatanong kay Chen Mangsu. Mangsu, sino ba talaga ang apelyidong mo? Ano ang relasyon ninyo? Pero ang salitang ito ay naging dahilan upang mapakunot ang mukha ni Chen Mangsu. Nanlilisik na mata ang nakatingin sa kanya. Ang tono ay mayelo. Ginoong Wang, hindi pa tayo gaanong pamilyar para tawagin mo akong Mangsu. Bukod dito, wala kang dapat alalahanin sa relasyon namin. Matapos sabihin, hinawakan niya ang kamay mo at nilolo. Sumakay sa pulang may batch kasama ang yaya at mabilis na umalis. Iniwan si Wang Zihao na nakagat ang kanyang mga ngipin. Nahihirapang hawakan ang kanyang kamay na halos.
Ang kamay na nahawakan mo ay magulo sa hangin. Nakatingin sa inyo habang unti-unting nawawala. Siya ay nagalit na tinawagan ang telepono at sumigaw. Suriin mo ang background ng mahirap na batang si Muj. Sa sasakyan, pinapaalalahanan ka ni Chen Mangsu. Ang mayabang na anak mayaman na si Wang Zihao. Mas mabuti na huwag kang makipagtagisan sa kanya. Pero hindi mo ito pinansin. Siya ay walang iba kundi ang nagbebenta ng swordfish soup. Si Lulu ay sabik na sumagot. At sore na naman. Tagasalad. Sobra na. Tama. Kaibigan talaga, Lulu. Naipakita mo ang paghanga sa kanya. Napatawa si Chen Mangsu. Nagtanong ka ng may pagkamausisa. Ginoong Chen, mukhang kilala ka ng taong iyon. Alam niya kahit si Xiao Lulu. Sumigaw si Xiao Lulu. Tanong, hindi ko siya kilala. Maraming baboy ang gusto ang malaking repolyo ng aking mommy. Ano siya? Sino siya? Lahat sa sasakyan ay naaliw ng batang ito. Puno ng tawanan ang mamahaling sasakyan. Agad kang dinala sa isang mamahaling komunidad. Ang duplex mansion ng pamilya Chen ay napakalawak at komportable. Persian carpet. Kabiting kristal na Swarovski na chandelier. Piano lacquer cabinet oil painting. Ang kabuuan ng dekorasyon ng bahay ay puno ng estilo. Siya mismo ang nagdala sa iyo ng isang tasa ng mainit na tubig. Umiti siya habang tinatanggap ka. Ang mga pagkain ay napakaluhong at masagana. Australian lobster, deep sea abalone, cordyceps stew with ribs, shark's fin, bird's nest at iba pa. Lahat ng ito ay hindi mo pa natikman mula noong ikaw ay lumalaki. Binuksan din ni Chen Mangsu ang isang bote ng pulang alak. Nagtaas ng baso kasama si Lolo na umiinom ng gatas. Taos-pusong nagpapasalamat sa iyo. Matapos ang 3 round ng alak, dinala ng yaya ni Lolo si Lolo sa kwarto ng mga bata upang matulog. Dito ka lang naglakas loob magtanong. Yan Chen. Wala si Lolo na ama. Mahinang sumagot si Chen Mangsu. Si Lolo ay aking inampon. Siya'y tahimik ng kaunti, may kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Nakatira dito ang aking mga magulang. Kamakailan ay pumunta ang mga magulang ko sa Europa para sa isang pagsusuri. Hindi ko inireport ang tungkol sa pagbagsak ni Lolo. Takot akong mag-alala sila. Parang may kuryente sa puso mo. Naisip mo talagang napakamaresponsable at maganda niya. Parang walang pagbabago si Lolo sa iyo ngayon. Ang batang babae ay walang humpay na nakikipag-usap sa iyo. Nakapagbigay ito sa iyo ng pakiramdam ng pagkakakilala. Ito ay sa dahilang kapalaran. Si Chen Mangsu ay lihim na tinitingnan ang iyong hitsura. Isang matapang na ideya ang sumulpot sa iyong isip. Pero agad mo itong tinanggihan sa pamamagitan ng pagbugoy ng ulo. Sa oras na ito, tumulog ang telepono ni Chen Mangsu. Dala ang cellphone, lumabas siya sa balkonahe. Nang sagutin ang tawag, nagbago ang kanyang mukha. Hindi maaring tanggapin ng aming grupo ang kanyang pamumuhunan. Alam mo bang parang binebenta mo ang iyong anak na babae? Nang matapos ang tawag, bumalik siya na parang kalmado. Binigyan kanya ng isang maganda at eleganteng ngiti. Nang malaman niyang nagsisimula ka na sa iyong internship sa ika-4 na taon at wala pang tirahan, agad na sinabi ni Chen Mangsu, dito ka na lang tumira sa bahay namin. Makatutulong din ako sa iyo na makahanap ng trabaho. Dahil sa iyong kakaibang galing sa martial arts at pakikinig. Bahagya mong narinig ang nilalaman ng tawag. Baka naman gusto niyang samantalahin ako sa isang bagay. Ang maliit mong puso ay nagsimula ng tumibok ng mabilis. May kaunting pamumula rin sa iyong mukha. Hindi mo na iwasang sumulyap sa napakagandang katawan ni Chen Mangsu. Pinagpag ang mga kamay at mahinang nagtanong. Tayong dalawa ay mga nag-iisang lalaki at babae. Nakatira sa bahay mo. Hindi ba magtatangkang manghimasok sa akin si Yenye, Chen? Ha? Binabati ang mayari. Nakakuha ng 200 na puntos ng matalas na dila. Nang marinig ang iyong tanong, napadilat ng husto ang mga mata ni Chen Mangsu. Kanyang sinabi habang ang kanyang pisngi ay namumula. Ano bang iniisip mo? Ang laki talaga ng imahinasyon mo. Pagkatapos ay siya ay nagbigay linaw. Ang ibig kong sabihin ay, may isa pang bahay ang pamilya ko sa ibang lugar. Naipahiram ko na ito sa isang kaibigan noon. Ngayon bakante pa. Agad siyang nagpatuloy na nagsasalita. Kung hindi ka nagrereklamo, maaari ko pang ibigay ito ng direkta sa iyo. Para sa iyo na nagbigay sa kanya ng kayamanan. Ang lalaki na nagbigay ng ikalawang buhay sa kanyang anak na babae. Siyempre, maaari siyang magbalik ng malaking halaga sa iyo sa material na paraan. Ang iyong mga pagnanasa ay walang awang pinatay ng kanyang mga salita. Kaya't nagpakita ka ng anyo na parang may pangamba ka pa. Nagkunwari kang pinapalo ang iyong dibdib. O, ayos lang iyon. Akala ko'y may masamang balak ka sa akin. Si Chen Mangsu ay umunat ang kilay, nagalit at umiwas ng tingin. Sa isip niya, iniisip ang taong bumubuhos ng panganib sa buhay. Ang lalaking nagligtas kay Xiao Lolo. Ang bibig mo talaga'y pasaway. Nakababalahaw talaga. Siya ay namumula ang mukha at dahan-dahang tumingin sa'yo. Nagmamadali siyang bumulong. Yehey! Gusto mo nga, hindi mo namamalayan ang oras ay huli na. Kinuha mo ang susi ng apartamento na ibinigay ni Chen Mangsu at tinawag siya ng paalam. Salamat yan Chen. Hindi ko kailangan ng bahay. Panandalian lang akong mananatili. Matapos umalis sa tahanan ng Chen, sinunod mo ang address na ibinigay ng magandang si. Sumakay ka ng taxi patungo sa isang lugar sa tabi ng ilog na tinatawag na Xiangzhang Mansion. Upang hindi makapagabala sa mga tao sa hatingabi. Dahan-dahan kang lumabas ng elevator. Dahan-dahan mong binuksan ang pinto ng 0620. Napansin mong ang kristal na chandelier sa sala ay nakabukas. Nakabukas din ang telebisyon.
Nang isara mo ang pinto at pumasok sa loob, di ka nakapagpigil na mamangha. Hindi ba sinabi ni Chen Mangsu na walang nakatira sa bahay nila at ito ay bakante? Sa oras na ito, may narinig kang tunog ng tubig sa iyong tainga. Tumagilid ka at tumingin sa pinagmulan ng tunog. Napagtanto mong ang tunog ay nagmumula sa saradong banyo. Ang ilaw sa loob ay nakabukas din. Di mo mapigilang maisip ang isang magnanakaw na nakita ang may-ari ng villa na umalis. Balita na namuhay ng 2 buwan sa kanilang marangyang tahanan. Ang tapang ng magnanakaw na yon. Hinawakan mo ang iyong kamao at dahan-dahang lumapit sa pintuan ng banyo. Sa pamamagitan ng basang salamin na may singaw, bahagya mong nakita ang isang magandang hugis ng katawan. Agad na natuyo ang iyong lalamunan. Sinimulan ng iyong ilong na maglabas ng mainit na hangin. Sa dinagtagal, tumigil ang tunog ng paghuhugas sa banyo. Isang malakas na tunog, bumukas ang pinto. Isang magandang babae na nasa 20s, na walang kaulangan ay lumabas mula sa banyo. Nang makita ka nitong hindi inaasahang bisita, agad siyang nagtakip ng kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay. Nagsisigaw siya nang hindi makapagsalita. Namangha ka at napalawak ang iyong mga mata. Hindi mo napigilan ang pagbulong. Talaga namang, ang kanyang katawan ay likhang sining na parang matalim na kutsilyo. Parang mga kutsilyong lumilipad patungo sa akin. Hindi ko akalain na ang salitang ito ay makakakuha ng maraming puntos. Ngunit bilang isang tapat na kabataan, napagtanto mong ito ay hindi magandang asal. Agad mong tinakpan ang iyong mga mata. Punyeta, sino ka ba? Nagtatanong sa iyo ang magandang babae na galit. Nagsabi ka rin ng parehong tanong. Ang magandang magnanakaw na ito ay nagtatanim pa ng mga insulto sa sarili. Ipinahinto mo ang pagtakip sa iyong mga mata. Nagpasya kang kumatawan sa katarungan. Tingnan ang babaeng magnanakaw mula ulo hanggang paa. Kaya't itinuro mo ang magandang babae na may nakangiting kilay at mariing sinaway. Ang matapang na magnanakaw ay naglakas loob na pumasok sa isang tahanan sa gabi. Hindi pa siya nahihiya na maligo sa bahay ko. Ganito ang maglalakad-lakad sa harap ng mga lalaki, nakakabahala. Gusto ba niyang gamitin ang kanyang kaakit-akit na katawan para mapansin ako at makataka? Mga panaginip. Binabati ang mayari. Nakakuha ng 280 puntos ng mapanlait na salita. Ang magandang babae ay sobrang nagalit na ang kanyang ilong ay umikot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang siya ay nagmumura. Walang hiyang tao. Ikaw ang tunay na magnanakaw. Hintayin mo ako. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umuuga. Ang kanyang mga magaganda at matatalas na kilay ay puno ng puot. Mahirap mapanatiling kalmado ang galit sa kanyang puso. Siya ang pinakamagandang pulis sa lungsod, si Lydia. Nakatuon sa kanyang gawain sa kriminal na investigasyon. Hindi pa siya kailanman tiningnan ng mga lalaki sa ganitong paraan. Gusto ko talaga sanang sugatan ka ng maraming beses. Pero ngayon, kailangan muna niyang bumalik sa kwarto para magbihis. Pagkalipas ng ilang sandali, siya ay lumabas mula sa silid. Hindi mo maiwasang magulat. Siya ay nakasuot ng maayos na uniforme. Nakakunot ang kilay at galit na tingin. Hawak pa rin ang maliwanag na posa sa kamay. Isang batang magandang pulis pala ito. Maganda ang hubog ng katawan. Ang kanyang katawan ay litaw na litaw sa hapit na uniforme. Sa maputi at hugis buto-buto niyang mukha, nag-aalab ang galit. Ang kanyang payat na bewang ay kaya lamang mahawakan. Ngunit ang umuusbong na kurba sa kanyang dibdib ay labis na mayabang. May lakas ng loob pang tumingin ng walang ingat. Sisimulan kitang saktan. Habang sinasabi ito, ang bata na may mainit na ulo ay biglang itinaas ang kanyang mahahabang binti. Sinipa ito patungo sa iyong mukha. Inabot mo ang kanyang bukong-bukong. Kasabay ng pagbabawas ng lakas. Na itinulak siya ng kaunti. Ikaw, Pilyo. Si Lydia ay nahihiya at galit, mahigpit ang pagkakagat sa kanyang ngipin. Ang posas na hawak niya ay biglang ibinagsak sa iyong ulo. Mabilis kang umatras. Ang batang ito ay maganda talaga. Ngunit talagang malupit siya. Agad siyang lumipat sa likod ni Lydia. Isang kamay ang humawak sa kanyang balakang at braso, upang hindi siya makagalaw. Ang isa pang kamay ay mabilis na kinuha ang mga posa sa kanyang kamay. Inihagis ito sa sopa. Kayo, mga bastos, nangahas kayong umatake sa pulis. Naghahanap ka ng ikamamatay mo. Habang sinasabi ito, biglang sumandal si Lydia pabalik. Naghihiwalay ka at nakalayo sa kanya. Agad na umalis sa saklaw ng atake ng magandang babaeng may masamang ugali. Mahigpit na tinanong siya, kaibigan ako ni Chen Mangsu. Sino ka? Bakit ka naliligo dito? Nang marinig ang pangalan ni Chen Mangsu, may kaunting sorpresa sa mga mata ni Lydia. Pero naisip niyang ikaw ay nakinabang kanina. Siya ay nagalit at ang kanyang dibdib ay kumikilos ng mabilis, parang gusto kanyang punitin. Sino ako? Ako ay iyong tiyahin. Kaagad na kinuhang isang maliit na aklat at diretsong inihampas sa'yo. Habang tinatanggap ang maliit na aklat, hindi mo mapigilang kumunot ang noo at magsalita. Ang dilim ng gabi ay nagbigay sa iyo ng mga mata na parang ibon. Pero ginagamit mo ito para umapoy. Ang iyong temper ay kasing tindi ni Liquid. Ding! Binabati ang host. Nakakuha ng 226 na puntos sa matalas na dila. Si Lydia ay nagulat at natumba. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Hindi mo makakayang ihambing si Liquisa. Magandang dalagang ito. Ang batang ito na may matalas na dila ay sobrang nakakainis. Binuksan mo ang itim na notebook na itinapon niya at nagulat ka ulit. Parang nakagawa ka yata ng gulo. Ito talaga ay isang ginang pulis. Nakasulat dito, si Lydia, ipinanganak noong 1979, ikalawang antas na opisyal ng pulis sa Zhongzhou.
Pagkatapos ay nahulog ang puso mo. Mukhang ang pulis na ito ay hindi pangkaraniwan. Sa kanyang murang edad, siya ay naging ikalawang antas na pulis. Maaaring siya ay madalas na gumawa ng kabutihan. O mayroon siyang malakas na koneksyon. Tumingin ka sa itim na mga mata ni Lygia. Hindi mo maiwasang ipakita ang kaunting paghanga. Ay naku, Officer Lai. Pasensya na. Tayong dalawa, grabe naman to. Hindi tayo magkakakilala kung hindi tayo nagaway ha. Ang pangalan ko ay Muje. Isang mahirap na nagtapos. Sana ay magingat ka sa akin sa natitirang buhay ko. Ibalik mo ang mga dokumento sa kanya. Sabay-sabay na nagsasalita na parang walang galang. Biglang nagbago ang usapan. Pero kahit babae kang pulis, ang walang dahilan na pagpasok sa tahanan sa gabi. Iyan ay labag sa batas, di ba? Hindi mo pwedeng gamitin ang laki ng dibdib para mangbuli. Para lang mangapi ng mga ordinaryong tao. Binabati si Sukwan. Nakakuha ng 270 na punto sa mapanlait na wika. Sinong dibdib ang tinutukoy mo? Walang hiya ka talagang hayop. Kinuha ni Lygia ang mga dokumento. Kinuha ang cellphone at tinawagan ang kaibigang si Chen Man. Nagalit si Xu habang tinatanong. Man Xu, kilala mo ba ang isang taong ang pangalan ay Muje? Paano siya nagkaroon ng susi sa? Kilala ko siya. Si Ginoong Mu ay ang bayani na nagligtas kay Lolo gamit ang kanyang mga kamay. Ano ang nangyari, Lygia? Matapos pakinggan ang galit na kwento ng kaibigan. Ngunit sa kabilang linya, tumatawa ang magandang si. Isang buwan na ang nakalipas. Ibinigay niya ang bahay na ito na walang gamit. Napahiram ito kay Lygia na may hidwaan sa kanyang mainit ang ulo na tatay. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Li Jinghua na siya ay bumalik na sa bahay. At nitong mga nakaraang araw, ibabalik na niya ang susi. Sinabi ng magandang si na huwag magmadali. Sa totoo lang, walang nakatira sa bahay na yon. Sino ang mag-aakala na biglang na-assign si Lygia kamakailan sa Jiangbin Police Station upang tumulong sa kaso? Nagtrabaho siya hanggang hatingabi ngayong gabi, kaya't dumaan siya sa Xiangzhang Mansion para matulog.